Kabayan, i-share ko sa iyo yung PTE changes na kailangan mong malaman para maiwasan mo ang mag-fail this 2026 sa yung PTE examination. Ako si Eric at welder ako dito sa NSW at nag-take din ako ng PTE exam last 2024. Pero ngayong 2026, it blowed my mind kasi maraming changes. Number 1, AI plus human scoring system. So before, nung nag-take ako nung 2024 is purely AI yung nagche-check ng examination natin. It means that this 2026 templates are gone. Ha? So ibig sabihin hindi na ba ako pwedeng gumamit ng templates na inaral ko ngayong 2026? Hindi naman. Ang kailangan natin is structured answer. Dinagdag na ngayon yung human scoring intervention na which means na may tao na nagche-check, hindi na AI na lang, at tine-check nila yung tinatawag na relevance. So when we say relevance, yan yung related ba yung sagot mo talaga doon sa topic na ibinato sa'yo, doon sa mga task. Kasi before, sinabi templates lang, kahit may isagot ka or mahaba lang yung sagot mo, bla bla bla, ay makakakuha ka na ng positive score. So ngayon, it is completely changed. Number 2, merong dalawang task na bago sa PTE. So meron akong interview sa PTE coaching na English Charlie. Pwede niyong panoorin para makita niyo kung ano yung 2 new tasks na dapat mag-adapt tayo dyan dahil it has a big impact sa examination. Okay? Number 3, ito ay may kinalaman sa inyong visa. I'm not a migration agent, disclaimer. So, yung 482 tsaka 186 visa, nag-update din sila na mga score na kailangan mong ma-reach para sa yung visa requirements. So, better check sa mga official websites and also sa migration agent nyo at sa mga nag-guide sa inyo para magkaroon tayo ng idea kung ano talaga yung target scoring natin. If you need a professional coaching sa inyong PTE examination, ay may link sa description ng English Charlie na makatulong sa inyo. Good luck sa inyong PTE exam, kabayan.